guys! Welcome back to my channel. Okay, so ang tagal na bago ako nag-sit down video na ganito. Actually, itong video na to, itong pinapanood nyo ngayon, refilm na po ito. Kasi yung una guys, ay bongga overexpose ang ibang parts na hindi ko maintindihan dahil nasira ng ating camera. So, siguro nahihirapan siya mag-adjust. I don't know. But anyways, ito na. Get ready with me sa aking everyday fresh makeup look. Or yun nga, yung tinatanong nyo, ano yung makeup ko daw na tumagal noong nagpunta ko ng Manila at nag-commute ako. And sabi nyo, i-mention ko daw sa isang video through makeup favorites. Pero naisip ko, why not get ready with me na lang, diba? Kailangan ko rin naman gawin tong video na to para magkaroon ng life update, vlogmas update. Again, hindi ito makeup tutorial. Ito po ay makeup with me, chika with me, mga ganun. Nasa description box lahat ng aking makeup favorites at gagamitin sa video na to. So, hanapin nyo na lang dyan sa baba. Pero bago nyan, magli-lip balm muna ako kasi ang dry ng lips ko, mga besh. Bago ka lagi mag-makeup, lagi ako nag-lip balm. Okay, so tapos na ako maghilamos and everything. Yung buhok ko talagang ganyan siya. Pasensya na guys, kasi sobrang dire-diretso yung labas ko. So, lagi ko siyang, ba't ganun? Titbag. Lagi ko siyang pinaplansya, kaya parang medyo nagiging dry ulit siya. Ang sad. I wish I could go back kay Ma'am Kelly's nail cutter. Kaso nga, ang layo. Alabang. And pinangako ko sarili ko na kapag hindi talaga sunod-sunod yung event sa pupuntahan ko sa Manila or talagang very big deal, ganon, hindi ako pupunta kasi nga yun, basta later na lang natin pag-usapan. Okay, so first guys, ginagawa ko ito, wag nyong isi-skip please ever. Natutunan ko to sa tita ko na yung skin niya sobrang ganda pa din kasi ang secret daw to that is lagi siyang nagsa-sunscreen. So yun na, ginaya ko na ang kanyang tactics, and which is true ha, kasi yung sikat ng araw guys, feeling ko kapag nagme-makeup ako na walang sunscreen, parang alam mo yung mukha mo yung frying pan, tapos yung makeup mo yung mantika, niluluto, parang ganun, besh. So, ginagawa ko lagi akong nagsa-sunscreen, yun lang. Apply nyo siya ng gentle. Huwag yung ginagawa ko na parang, ini-ispalto, ano ba yan? Ganyan, ganyan lang. Very chika tayo, mamaya sobrang haba na pala ng video na to. So, yun para lang sabihin ko kung bakit nasira yung camera. Ang nangyari kasi guys, birthday ng tito ko. So, nilagay ko itong camera sa tripod ng Shopee, na yung tig 149. Mga beshi, naloka ako kasi lumabas ako para mag-Instagram kasi wala pa kaming internet. Not knowing na yung tripod na nakalagay yung camera, sabi ng nanay ko, ipasok niya na yan kasi baka matumba, bla bla bla. So, ako parang, okay, go, pasok niyo, ganyan-ganyan. So, lumabas ako para mag-Instagram. Tumawag na ang mama na, Camille! O, Camille kasi talagang pangalan ko dito. Siya na lang para maarte. Charing. Camille, kumain na tayo. Ganon. E di nung nagsasandok na ako ng food, biglang naisip ko na, i-vlog ko nga, i-timelapse ko yung pagkuha ko ng food. Yun din yung time, guys, na vlogmas talaga yan. Vlogmas day 7. Mga ganon na day. Nag-vlog talaga ako noon. Yun yung galing ako sa makeup gig na pinost ko sa Facebook, yung aking rant. So, sabi ko, i-vlog ko, bla bla bla. Nung kukunin ko na yung camera dito sa kwarto, girly, nag-freak out na ako kasi nakalagay siya sa tripod, pero natumba na siya, tapos nakatama sa wall. Pero, dun siya nag-land sa kama ko. Girly, na-shock ako kasi like, yun na, nag-crack na siya, so hindi na siya nazoom. Nung una, iyak talaga ako nang iyak kasi nagulgol, nag-away pa kami ng kuya ko. Siyempre, yung kuya ko yung talagang bumili nitong camera, diba? Girl, grabe yung iyak ko nun. Yung feeling nun na kinabukasan, meron akong pupuntang yung sa Luxderm, pupunta akong Luxderm, and then magpapabagyo ako, magpapamanila. Grabe yung iyak ko nun. Pero buti na lang, kasi nung kakain na kami, di yung nanay ko super embrace sa akin. Nakakatawa, meron pa ata akong picture na take noong nalaman ko, napindot ko ha, nung nalaman ko na biglang okay yung camera. Try ko i-flash dito, oh my god, wag yung screenshot. Ayan, diba bongga si ate mo. So yun, hindi na ako naka-vlog after kasi ang hirap mag-move on na nasira yung camera. Buti na nagka-function siya. And na-stuck siya guys dun sa 15. Yung parang 15 to 45mm kasi yung camera. So, 15 yung pinaka-wide angle na lens. Buti na lang dun siya na-stuck. Paano kapag naka-zoom in siya na na-stuck? Di wala na, di ba? Paano ako mag-vlog? Di natin magagamit. Napayos ko na lang siya kapag meron na ulit sweldo or may pera na ulit. Ayan. Kaso may mga totoo yun pala. Nakarelate na ako. May mga brands pala talaga na hindi marunong tumupad sa usapan. So, ayun na. That's tea number 1. Tsaka hindi lang brands. Minsan may mga kausap ka rin, ka-negotiate ka talagang specific na people in this industry. Hindi nila alam. Ewan ko guys, parang mahirap ba makita ang worth ng tao? Yung parang, kung cancel na, sabihin mo na lang ng maayos. Hindi yung
Hindi yung mawawala na lang, hindi na lang mag-reply. Nakaka-hurt kasi yun, guys. Kasi syempre, yung effort mo ba na nag-reach out, tapos on the other end, di ba parang hindi man lang sila, wala man ng remorse na, ay, baka naghihintay siya. Yung mga ganon, kaya, anyway, so that's tea number 2. Ayun. So, ganun lang guys yung masishare ko ha. Ayoko ding mag-reveal sa inyo ng mga bagay-bagay kasi this is social media. Parang lahat ng sabihin mo, as in, nagagamit ng mga netizens laban sa'yo. So, shut up ka na lang, diba? Medyo masakit. Yan ang sad truth bilang isang YouTuber or vlogger nung nag-start ako. Pero, it's either manahimik ka na lang para wala na silang masabi pa against sa'yo or lumaban ka. Kaso, minsan, dead end na eh. Alam mo yun? Pag lumaban ka kasi parang mapaperceive ka na nila as strong, bastos, nangingialam, ganyan. But actually, you're just trying to inform everyone kung ano nga ba ang totoo off-cam. Yun kasi guys, yun yung nasiskip ng ibang viewers, kaya kayo ha, mga beshi natin, mga, ano bang tawag ko sa inyo? Shenatic? Shenalicious? Shenanyans? To be honest, alam nyo, may nag-message sa akin sa Instagram, si It's Vina. Sobrang tagal lang niyang viewer, as in lagi siya nag-message sa akin. Before pa lang, kaya I super appreciate. Nag-message siya, wala daw ba tayong Facebook group? Guys, gustuhin ko man, pero alam mo yung, parang feeling ko walang magme-member. Feeling ko walang magme-member. Pero gusto ko din talaga ngayon na parang may mga makaka-chat. Yung para bang, yung mga solid talaga or talagang alam kong viewers. Kasi sobrang natatouch ako sa messages nyo. Lalo yung previous vlog ko before this. Sobrang tuwang-tuwa ako guys. Kasi talagang, nararamdaman nyo kapag malungkot ako. Kasi sobrang happy person ako. Pero, alam nyo, in person guys, to be honest, pag hindi nyo ako kausap, resting bitch face ako yung para bang, ganon talaga. Okay, so, sobrang bilis lang nito actually. Pero ewan ko ba't ang tagal ko kasi nagchichika-chika. Ayan, so proceed na tayo sa aking contour or bronzer. So, what I use is Vice Cosmetics. Yung For Sure, o diba ang ironic. For Sure yung hindi ko pinik, diba, na shade noong nag-review ako ng Vice Cosmetics. Pero ngayon, yan na ang aking pang-bronze ng face kasi very light lang siya. See? Ganyan, just to bronze the face. Literal na bronze lang. Kasi very light niya, guys. So, parang hindi siya halata. Pero actually, nandyan siya. O, diba? Para mga jowa na hindi na nagpaparamdam. Also, pasensya na kasi hindi ko na na-push yung vlogmas. Kasi nga yung internet namin, hindi siya na-push na ma-connect. Dahil daw, parang yung overspan installation, kulang kami ng 250 meters. Ayun. So, kailangan namin maghintay pa ng next na slot. As in, yung parang may magi-give up or mapuputulan na kapitbahay namin siguro. Or malapit sa amin para makakonect kami, diba? Alam namang isabotage ko yung pagbabayad nila ng bills para maka-internet kami. Hindi naman pwede yon. So, I thought, super pigmented talaga. Anyways, this is in the shade Title. Alam nyo guys, sabi ko Bucon yung favorite ko, but actually Title na. Sobrang perfect niya for drunk blush. Okay. Ayun, alam nyo ba, ang ginagawa ko guys, para makapag-upload ng isang vlog, every single time lumalabas ako ng bahay, or I use my mobile data, nag-upload ako sa cellphone ko. Kaya medyo magastos siya. So sabi ko, ay naku, gusto ko na mag-internet kasi nasasayang lang yung pera, yung effort. Tapos minsan hindi aabot. Ang isang video minsan nasa, sabi mo 1 gig, 1.5 gig. Sobrang laking gastos niya. Siyempre, pag nag-cafe ka, 200 pesos. Diba, everyday magka 200 pesos, mas marami pa akong gastos kaysa nung nag-aaral ako ng college. The next is highlighter. Ito na ang lagi nyong tinatanong walang mintis. Kung ano daw ang ginagamit kong highlighter since surf break or October videos ko pa ata. Ito yun guys, Wet n Wild na Mega Glow Highlighter in the shade, Golden Flower Crown. Ayun. And ang favorite ko na pang-apply always is Fan Brush kasi mas, para sa akin, concentrated siya. Pero alam mo yung hindi isang linya lang, ganon. Tignan nyo nga. Ito na talaga. As in, ito yung game changer ko guys, highlight. Lagi. Minsan pag may highlighter ka, kahit sobrang simple lang ng makeup mo, parang super made up mo. Yung parang sobrang nag-effort ka sa makeup mo. Kaya, never ako nag-skip ng highlight. And the next case for my kilay, pwedeng skip na lang natin yun kasi ulit-ulit naman nakikita yung ginagawa ko yung kilay ko. So, wait lang. Ayun na guys, I'm done with my kilay. So, ang next one is my eyes. I use yung Title ulit na blush. Very ganyan lang. Kasi it's the closest doon sa aking ginamit na cream, which is yung Skin Potions in Dylan. So, literal na wash of color lang, ganyan. Ayan mga besh. Tapos, build up nyo na lang. After that, maglagay kayo ng eyeliner. And with the eyeliner, I use itong Skin Potions yung ginagamit ko ngayon. Yung meron siyang stamp, ganyan. Kasi ito lang yung meron ako. Pero ang favorite ko guys is yung Maybelline eyeliner, yung
Yung pink ba yung takip? Maganda siya kaso nag-dry out yung akin kasi naiwan kong nakabukas. Ang talino. Ayan, o diba the difference? Ayun, hindi pa ako nag-repurchase guys kasi gusto kong bigyan talaga ng chance yung ibang eyeliner. For example, yung sa Careline, yung Graph Ink eyeliner ata. Maganda daw siya. And sabi ko, sarili ko, yun naman na ipapurchase ko kasi nag-sale din yung Urbanity Boutique. Go check them out on Instagram, lalo na kung taga San Fernando, La Union ka. Yung shop nila nasa tabi lang ng Happy Tommy, harap ng Lueco. Ayun, oo, Ludeco. Ayan, and super may silata sila this whole December. So, check that out. Yung Graph Ink eyeliner, bibili na ako mamaya bago ko i-upload ito. Video na to, 100 pesos na lang siya. Hindi ko alam yung regular price, pero I think, for an eyeliner na ni-rave ng halos mga bongga-bonggang makeup artists, feeling ko, good deal na yung 100 piso. So, ayan. Daan ako later. Ay, naku, nakailang pangako na ako kay ma'am. Ayan. So, ito na ang magbabago sa inyong makeup look. Ito, guys, actually, yung tinatanong ng bongga ng aking Vice Cosmetics na Aura Chic Collection Review. Ito yung combo na ginamit ko, guys. Sunny's Face in the shade Nudies. Tapos, Black Rouge na Airfit Velvet Tint in shade AO2. Ayan siya. Ito guys, favorite din ni Simply Raze and sobrang fan na fan ako guys ni Raze. Kasi yung vlogs niya super chill and then ang sarap lang, ang galing niya mag-vlog, yung parang kalma lang, wala din naman masyadong sound effects, pero yung kanyang personality, yung kanyang simplicity, sobrang kuhang-kuha niya talaga ako mga besh. Ayun, uwi ata siya ng Philippines, so sana try natin. Gusto ko din siyang ma-meet, kung magpapa-meet and greet siya, fly agad tayo. Okay. Anyways, yun ang ginagamit before. Kaso, I discovered this. Yung Mersey na lip tint. Tignan nyo mo yung packaging, diba? Sirang-sira na. Ayan siya. Mersey na lip tint. And this is in the shade Firenze Negroni. Now, the difference with this lip tint kasi guys, dito sa isa, ito more on very mousse yung kanyang texture. This one, parang pag ikinasal yung mousse at saka water or gel na tint, ito yung resulta. That's why mas long-lasting siya sa lips. And grabe, sobrang yung applicator niya guys. Yan yung fuzzy applicator. I think isang malaking factor yan para maganda yung application or lapat niya sa lips. Ayan. Sa center lang pala. Ayan ang aking trick para maging long lasting yung lip tint. Binablot ko siyang ganyan. So, for obviously marami kayong nakukuha pero yung pigment, it stays on the lips. Tignan nyo naman. And then, that's the time na I put the Sunny's Face in the shade Nudies. Ang ganda ng kulay, diba? And to be honest, alam nyo, ito lang yung Sunny's Face sa lipstick na ginagamit ko. The rest, nandun na siya sa aking makeup artist bag or train case. So, once it's there, ibe-blend nyo siya by pressing your lips. Press lang guys, wag yung gaganon. Kasi pag ginanon nyo, di wala na, hindi na siya ombre. And then, once na magkasama na sila, you can see the gradient. Sobrang obvious na. Pero, ito na, iba-blot nyo siya ulit. Ayan, ayan yung aking na-blot. And then, after nyan, babalik ako doon sa aking Mersey na lip tint. And then, wipe everything. As in, konting product lang. Tapos, patungan nyo ulit yung nasa center. And then, you blend again. Ayan na siya. And then, for the last time, blot your lips. Tignan nyo yung difference na nabibigay niya sa look. As in, parang, wow, fresh, ganon. And ito na, gusto nyo ba talagang makita kung transfer-proof, kiss-proof siya? Well, let's do the test. Wala. O, diba, girly? Kaya I'm telling you, that's my technique. So, kung meron kayong chance na makapunta sa aking Carrie store, you can purchase this Mersey lip tint. Or if meron din kayong mga alam na dupes, please share them to us and also to me, ha. Mag-comment kayo down below or message me on Instagram or Facebook, okay? Ayan, so once I'm done with my face, hayan ko muna siya dyan, guys. Pero before nyan, i-plancha ko lang yung aking hair dahil for today, maglalagay tayo ng hair extensions. At ito ang isa din sa mga tinatanong nyo kung saan ko nakuha yung aking hair extensions and how I do it na parang parte siya talaga ng hair ko. So, wait lang. Plancha ko lang, guys, ha. I'll be back. Ayan, guys. I'm back. O, diba, bongga? Sobrang laki ng difference kapag nakaplansya yung hair at hindi. Lakas na maka-fresh. Kaya ako plinansya yung aking hair kasi maglalagay tayo ng hair extensions. And today, and lagi ko naman ginagamit talaga is Irresistible Me Hair Extensions. Actually, these extensions were sent to me, pero hindi ito sponsored video. Kaya rin medyo natagalan yung aking pag-upload or pag-share sa inyo kasi gusto ko munang i-try out if worth it or shareable ba siya. And, you know what? Pumasa siya sa aking mga standards. Kasi to be honest, hindi ito yung first time na nakatry ako ng hair extensions. As in, before pa lang, yung mga 18 years old pala ako nag-hair extensions na ako mag-flash ako ng picture. Before, may synthetic. Meron ding mga real na hair na clean-name ng SM na real na hair. Pero hindi siya masyadong nag-keep or nag-hold ng style or kulot, ganon. But this one, guys, super ganda niya. Kaya I wanted to share this with you.
So, ito na nga. Nakalagay siya sa box na yan. So, dumating siya. Nakabox siyang ganyan. And, makukuha nyo itong plastic na to. I'm so sorry, wala dito yung, yung hair extensions. Kasi napaliguan ko na siya once. So, hindi ko na siya maibalik dahil nasira ko yung net. But anyways, yung main na hair extensions, dalawa yan. Kung makita nyo may compartment. Nandito talaga yung actual na pinurchase nyo. And then, merong sample na isa. And yung nandito na sample na isa, I think is 2 clip weft. Wait, kuha ko ng isa. So, yung 2 clip weft, ganyan siya guys. 1, 2. Yun, 2 clip weft. Yun yung nakalagay dito sa sample. And then, ito yung i-open nyo muna. As in, allowed kayong i-open. And if hindi nag-match sa inyong hair, for example, ako kasi match na match sila. Ayan. So, pag hindi nag-match sa inyong hair, pwede nyo siyang ibalik and then papalitan nyo yung color. But the condition is, dapat hindi nyo pa na-open itong main na compartment. Meron niyang sticker guys. Hindi ko lang kasi mapakita na kasi ang tagal ng video na to and nung unang na-film ko siya, yon maayos. Try ko kung may mga na-save pa ako ng clips from the first video na na-film ko. Anyways, if ever na nag-match sa inyo itong sample na hair, yung 2 clip wefts, that's the time na i-open nyo na itong main na compartment. Also, it comes with 3 extra clips in case na mawala nyo or hindi ko alam paano nga ba mawawala yung mga clips kasi super attached naman siya talaga dito. And kailangan nyo lang naman siyang itahin ganyan. Very simple. Okay, so speaking of the main compartment or yung mga main na laman nitong hair extensions na to, ang makukuha nyo guys sa set na pinurchase nyo, unang-una sa lahat is itong 4 clip weft. Ayan, 4 clip weft. Ayan siya. Sobrang kapal, girl. As in, pwedeng-pwede na ito na lang yung gamitin mo. Lalo yung mga Ariana Grande na mga hairstyle. Ay, perfect. And also, I think this one, they are selling this separately. So, pwede yung bilhin na 4 clip wefts lang if hindi naman ganun kakapal yung hair nyo or hindi nyo naman kailangan ng marami or bonggang-bonggang volume ng hair. This one, ayan. And then, together with that is also dalawang 3 clip wefts. Ayan sila. And then, merong 4 na 2 clip wefts. 1, 2, 3, 4, and then, pang-5 yung sample. So, parang 5 ang 2 clip weft na mapapa sa inyo. Ganun. And then, lastly guys, is dalawang 1 clip weft. I think ito yung magandang i-insert. Like, for example, mga bald spots. Insert ka lang, ganun. Ayan siya. Ganyan ang kanyang itsura. Okay, so since na-plancho ko ng hair ko, ipapakita ko sa inyo, very fast forward lang kung paano ko siya nilalagay. Ayan, so 1/3 ng hair ko guys ay nakataas. So unang nating ilalagay is yung 3 clip weft. Pero imbis na normal na ganyan, pataas natin siya ilalagay para hindi makita yung mga maiksing hair kapag pinaharap nyo na yung hair nyo. Yan, yun ang aking trick para for example, hinarap nyo silang ganyan, hindi yung short hair yung super bubungad. Although magmi-mix naman siya, pero carry bells lang kasi mas maraming amount na long hair. Ayun. And also, para hindi ganun kainit guys kasi since na-lift yung clip pa ganun, hindi lumalapit yung buhok dito sa may batok. Naiinitan kasi ako pag ganun mga ve. Ayun na siya mga best. And baka may magtanong pala kung bakit gano'n ako mag-clip ng hair extensions kasi para naiangat sila comfortably. Ayan, kasi pag malapit sobra sa anit, masakit siya guys. Parang hinihila plus hindi siya naangat ng ganyan. Yung parang hindi mo siya masa-style. It looks very unnatural. So, pag ganyan na normal, o diba? Very natural lang. Pwede mo ganyan-ganyan yung hair mo. But anyways, huwag ko nang sirain. Okay, so since nandyan na siya lahat, balik tayo sa plancha natin and then incorporate natin sila sa isa't isa. So, I use this. Ingat-ingat lang kayo kasi baka mahila nyo yung clip. And guys, tapos ginagawa ko lang is nagka-curl ako ng mga ends para mukhang very natural kunwari. Like parang mermaid, gano'n.
tama ng GGSS moment. Anyways, itong aking suot-suot guys is the Royal Remy line. So, ito ay in the color natural black number 1B ata. Hindi ko kasi actually sure guys kasi it's been a month. And ayun, nagamit ko na pala to ng siguro mga 8 times, mga ganyan. So, I know talaga na sobrang worth it itong hair extensions na to. I think this is a good investment. Kasi para sa akin, sobrang laking bagay ng buhok. Like, pwede niyang mapalitan ang itsura mo, ang aura mo. Like, for example, this one, di ba mukha akong never been touched, never been kissed, mga ganong level, parang mahinhin, ganyan. And ang kagandahan, guys, kaya gustong-gusto ko nag-hair extensions kasi nahihirapan ako mag-commit sa long hair kasi parang ang hirap magpahaba ng buhok. Alam niyo, like, sobrang hilig ko kasi mag-style, mag-curl, magkulay ng buhok. Kaya parang lagi siyang nadadamage. So, kailangan ko magpa-trim hanggang sa hindi na siya humaba ng bongga, ate girl. Talagang nag-resort ako sa mga hair extensions. And I think this one from Irresistible Me is worth it. The bomb, ganon. Plus, isa pa pala, sobrang gaan niya. Although this is 200 grams and ang length niya is 18 inches, mag-iwan lang ako ng link down below if you wanna see these hair extensions. And marami pa silang iba't ibang color ng hair. And also, meron din sila nung beginner line, yung Silky Touch. Go ahead and check the link down below kung gusto nyo silang i-purchase. I won't stop raving about this. Nakailang gamit na ako and upload sa Instagram stories. Kaya marami na rin nagtatanong sa inyo and finally, nagawa ko ng video na to. And I hope na i-deliver ko sa inyo lahat ng inyong mga katanungan kung paano ko na-achieve ang aking long and natural hair. Ayan. So, that's it guys. I think nakarating na tayo sa dulo ng video na to. Pasensya na kung nahabaan kayo. So, sana hindi pa rin kayo magsawang manood ng aking vlogmas kahit kulang-kulang na bitin-bitin ang peg, ganern. Pero, ayun lang guys. Again, sana nag-enjoy kayo. Thank you so much for watching. Merry Christmas and see you in my next one. Bye-bye!